Unang-unang magandang umaga po sa inyong lahat uli. At maayong buntag sa mga taga Cebu. Maayong buntag po. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño. At sa kapistahang ito, nagpupunyagi tayo sa Panginoon bilang pagpapasalamat sa ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya ang debosyon ng Santo Niño ay isang pagbabalik-tanaw sa unang pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. Ngunit sa bawat pagbabalik-tanaw sa nakaraan, mainam na makita ito sa tamang konteksto. Kailangan nating makita at tanggapin ang isang katotohanan na si Kristo ay hindi na bata. Alam niyo yan, di ba? Lumaki na siya. Ang kanyang paglilingkod sa publiko ay sinasabi nila simula when he was 30 years old. So hindi na ganyang kaliit na bata, tulad ng nakikita natin sa Santo Niño. Kaya kung hindi na siya bata, at alam natin na namatay siya na hindi bata, ano ngayon ang tamang kahulugan ng ating debosyon sa Santo Niño? Ano ang tamang paraan na maipakita natin ang ating debosyon? Pag debosyon, ibig sabihin devotion. Ibig sabihin pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesukristo. Unang-una, makikita natin ito sa sayaw ng sinulog. Alam niyo ba yung sayaw ng sinulog? Sino yung nakakaalam? Ay, naku, hindi niyo alam? Yung sayaw ng sinulog, 2 steps forward, ganyan. Kaya kong sayawin, kaya lang maliit lang yung ating lugar. And 1 step backwards. Okay. Palaging ganon, 2 step forward, 1 step backward. At gagawin natin itong sayaw na to para ipaliwanag ang debosyon. 2 steps forward. Sa tuwing anibersaryo, tinitingnan natin ang ating pag-unlad. Ang ating sinatawag natin, our progress. Halimbawa, sa ating wedding anniversary, tinatanong natin ang mga ganitong katanungan. Ano na ang ating narating mula nang tayo ay nagtaling puso? O ano na ba ang naabot ng ating mga pangarap? O umunlad na ba tayo sa ating buhay? O lumago na ba ang ating mga negosyo? Lumalapit na ba tayo sa katuparan ng ating mga pangarap? Mas lalo ba tayong lumalakas sa ating pagmamahalan? O lumalalim ba ang ating debosyon sa ating sarili at sa Diyos? Ibig sabihin sa 2 steps forward, ang tinitingnan natin ay ating pagtubo. Dahil ang bata ay lumalaki. Sabi nga, Jesus grew up in wisdom and in the grace of God. Grew up. Continue growing in wisdom. Yung pangalawang step sa sayaw ay 1 step backward. Sa debosyon ng Santo Niño ay isang pagbabalik-tanaw, isang 1 step backward sa ating nakaraan. Sa unang pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Nagbubunyi tayo dahil ito ay isa sa pinakamalaking biyaya ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Father Horacio de la Costa na isang Jesuita, ang tanging yaman ng mga Pinoy ay dalawa, ang musika at ang pananampalataya. Totoo, ang pananampalataya natin noong unang mga panahon ay bata pa. Nung dumating dito si Magellan, bata pa, di ba? Kasi bago pa lang. Nasa murang edad pa. Pero anong taon yon? 1500s. Tayo ngayon, anong taon na tayo ngayon? 2008. 2009. 2009. Namimiss ko pa yung Christmas na mga panahon. 2009 na tayo. Ay mas lalong-lalo na, kailangan nating tanungin kung ano ba ang nangyayari sa ating pananampalataya. Lumago na ba ang ating pananampalataya? O nananatili pa bang nasa murang edad? Tapat pa rin ba tayo sa una nating pinanampalatayanan? O baka lumihis na tayo ng daan?
Ngunit itong two-step forward, dalawang hakbang pauna, pasulong, at isang hakbang pabalik, paatras, ay isang sayaw. Ang sayaw, hindi ito pwedeng hiwalayin. Di ba? Kailangan ipagsama. Dahil ito ay isang sayaw. Anong ibig sabihin nito? Dapat ang buhay nating Kristiyano ay parang sayaw ng sinulog. Umuunlad tayo at umuusbong at lumalago. Ngunit sa ating pag-usbong at paglago, kailangan nating matutong magbalik tanaw. Kaya ang ginagawa natin, nagre-retreat tayo, nagre-recollection, nagninilay sa ating buhay. Upang makita natin kung ang mga hakbang na kinuha natin sa paglago at pag-usbong ay patungo pa rin sa ating Panginoon. Dahil may mga taong sinasabi nating, sabi nila, lumalaking paurong. Ayaw nating ganon. Ang debosyon ng Santo Niño ay isang pagre-respeto sa proseso ng paglaki, sa paglago. Isang pagtanggap na ang pag-unlad natin sa ating buhay ay hindi maaaring madaliin. Pinagpaplanuhan ito, inaalagaan ang bawat hakbang. Natututo tayo sa tamang pamumuhay at pakikitungo sa kapwa at lumalalim ang ating pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, pinahahalagahan ng debosyon ng Santo Niño ang mga katangian ng bata na pinaalala ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayong araw. Katangian ng bata. Hindi tratuhin na parang bata ang Santo Niño, kundi para sa atin na makuha natin ang katangian ng bata. Ang mga katangiang ito ay dapat nasa ating mga Kristiyano. Ano ang mga katangiang bata? Hindi asal bata. Iba yon, di ba? Negative yon, ang asal bata, immature. Ang katangiang bata ay tinatawag natin childlike, hindi childish. Marami na tayong pwedeng sabihin tungkol sa ano mga katangian ng bata na maaari nating tularan bilang matatanda. Ngunit iisa lang ang aking sasabihin ngayong araw. Dahil tamang-tama ito sa tinatawag nating global recession na sinasabi ng mga economists na mangyayari at mararanasan natin sa Pilipinas. Hindi lamang ang Pilipinas ang makakaranas ng paghihirap at paghihikahos, kundi ang marami pang mga bansa. Marami ang mawawalan ng trabaho, maraming magugutom dahil maraming ekonomiyang babagsak. Kaya sa panahong ito, hinahamon tayong mga Pilipino na pag-isipan ang ating paraan ng pamumuhay o ating lifestyle. Pag-isipan ang mga tanging pangangailangan at iwasan ang mga luho sa buhay. Paanong makatipid? At sa kabila ng ating paghihirap, pinapaalala sa atin na sana hindi naman natin mawala ang buhay ng ating diwa. Sana matuto pa rin tayong ngumiti at magsaya. Nung na-assign po ako sa Mindanao, malapit sa Visayas, isa sa mga nakikita ko sa mga katangian ng mga Bisaya ay mababaw ang kaligayahan. Yung konti-konti parang tatawanan na. Alam ko marami sa inyo ay ganyan din. Ito ang dapat nating hindi mawala, na hindi mawala natin ang ating saya sa kabila ng ating paghihirap. Kaya may tanong ako sa inyong lahat. Naalala niyo ba ang inyong pagkabata? Di ba nung bata pa tayo, kahit anong makita natin, walang bayad, maaari nating paglaruan. Bato, garter, tsinelas. Madali tayong mapasaya. Lata, naalala niyo yon? Mababaw ang ating kasiyahan. Tawa na lang tayo ng tawa. Kahit kailangan nating palakihan ang batang nag-iisip na kailangan na mamahaling laruan upang maging masaya o mga video games, na kailangan bumili pa ng token. Kailangan natin sabihin sa mga bata, maaaring silang sumaya kahit walang pera. Kaya, ang tanong ko sa inyong lahat ngayon, kaya niyo bang sumaya pa rin at maglaro ng tumbang preso? Kaya niyo ba?
Kaya nyo ba? Kaya nyo pa rin maging masaya sa jackstone at Chinese garter? Kaya nyo ba? Ang mga laruang ito ay walang bayad. Naalala nyo ba ang gumawa ng eroplanong papel? Iniisip ko kung paano gumawa ng eroplanong papel. Ginagawa ko na ngayon. Ayan. Ayan. Di ba fino-fold pa to, di ba? Ayan. Ayan na? Oo. At kaya ba nating maging masaya sa mga ganitong simpleng bagay? Magandang umaga po.